Pong binibigay sa ating kapatid na si Brother Ferdy. Muli po, magandang umaga. Bumabati po sa inyo sa pangalan ng ating Diyos na buhay. At isa pong malaking kagalakan na muling makabahagi sa gawain ng Diyos sa araw na ito. Sa wala pong pagkabala, tayo po ito mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, I consider everything fortunately. Marami nagsasabi, napapakinggan ko na nagsasabi na, unfortunately. But I believe that everything that happens to a Christian life is fortunately. Dahil ang Diyos ang siyang nagpapala sa atin. Amen. Atin pong buksan ang ating mga banal na kasulatan sa alam niyo po, hindi po ako nakapag-print ng inenda ko pong outline. Kaya po, dito po ako magbabasa sa salamat sa ating kapatid sa pagpahiram ng kanyang gamit. Praise God. Sa 1 King chapter 19. 1 King chapter 19. Verses 9 to 13. Ating pong basahin mga kapatid, ang mga sumusunod na talata. And he came thither unto a cave, and lodged there. And behold, the word of the Lord came to him. And he said unto him, What dost thou here, Elijah? And he said, I have been very jealous of the Lord God of hosts, for the children of Israel has forsaken thy covenant, thrown down thy altars, and slain thy prophets with the sword. And I, even I only, am left, and they seek my life to take it away. And he said, Go forth and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains, and brake in pieces the rocks before the Lord. Brake in pieces the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. It's good. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. Verse 13. And it was so when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle, and went out, and stood in the entering in of the cave. And behold, there came a voice unto him, and said, What dost thou here, Elijah? At tingnan po natin itong isang talata sa Bagong Tipan. Sa unang Korinto, Kabanatang 9, isang talata lamang po. Sa talatang 20, I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Tayo po ay dumulig sa panalangin mga kapatid. Hallelujah. O amang Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Ikaw po ang siya nakasaksi ng lahat ng mga araw na dumaan. Ang mga araw, Ama, ng pagdulog sa mga panalangin, ang mga araw, Ama, na nagugol sa pag-aaral ng iyong mga salita, sa pakikinig ng mga mensahe, Ama. Lahat pong ito, Ama, ay mainam, Ama. But it is our frailty effort, Ama. Ang nagbibigay ng buhay, kagaya na nabanggit, Ama. Ang nagtataglay ng kapangyarihan ay ikaw. At ikaw ay nagsusugo, Ama, ng iyong banal na spirito upang inspire ang bawat isa, upang magturo, upang buksan ang mga nakasulat, sapagkat maliban, Ama, na ipagkaloob mo na dumating ang kapayagan, sino makakatalastas at sino makakaunawa ng iyong mga salita? Kaya po, Ama, kami ay naglulumagak, Ama, sa iyong masaganang biyaya, Ama, na ikaw ang siyang patuloy na mangungusap. Ikaw ang siyang makikita at ang kaluwalhatian mo ay patuloy na mahahayag sa kalagitnaan ng iyong munting kapisanan sa dahong ito, Ama. At ilan man, Ama, nakikinig, Ama, ikaw po ang siya magpala sa kanila. Samanda ako sila naroon, Ama. Ikaw ang siya nakakaalam ng lahat ng aming pangailangan at ang mga bagay na ikabubuti namin. Because you are omniscience and you are omnipresence. And we pray, O God, and give you praise and honor and glory in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. May bisita, mga kapatid. Hallelujah. Binabasa ko po ang mga bagay na naganap sa buhay ng propeta ng Diyos na si Propeta Elijah. At I was also inspired by the message of the prophet entitled, What doest thou here, Elijah? Anong ginagawa mo dito? But the title of this short message is certainty. Isang salita lamang, mga kapatid, certainty. Tayong lahat ay naririto. I believe so that we are all certain. What do you mean by certain? That means it is concluded. Tapos na. A conclusion or an outcome that is beyond doubt. Walang bahid ng pag-alinlangan. Something you are certain that something will happen. Assured result. Isang sigurado, isang tiyak na resulta. And you have that complete confidence. Because you know that there is a sure outcome. That is certainty. Hindi tayo nagpunta sa dahong ito na kagaya ng talatang binasa natin na sumusuntok sa hangin. Nabasa natin na kung paano na tinakot ni Jezebel ang propeta ng Diyos. Considering, mga kapatid, kung binabasan nyo ang mga kabanata ng 17, 18, 19 ng unang hari, and you are familiar with this, alam ko masusubaybayan nyo. But anyhow, ang Diyos ang siyang gumabay sa bawat isa. Si Elijah ay dumaan ng iba't ibang mga karanasan sa Diyos. Elijah the Tishbite, taga Tisbe, sa Gilead. Nagkaroon ng isang napakahirap na mga araw na dumaan sa buhay ni Elijah. First, he was we can always recall this, mga kapatid, he is on the Mount Carmel. He'd seen the glory of the Lord come down. He prayed fire out of heavens, and then prayed rain down upon the earth. And under all this strain, his nerve was almost broken. Maring binabasa natin, pero mahirap mapuhap kung ano yung damdamin ng propeta, mga kapatid. Hindi lahat ng bagay ay kaya natin makita, at hindi natin masasabi na mararamdaman natin ang lahat ng naramdaman ng propeta, Elijah. He was preaching to a backsliding nation. Backslider ang Israel.
At ang asawa ng hari, nung panahon na yon, si Haring Ahab, ang sabi ng banal na kasulatan, sa lahat ng kasamaan ng mga haring dumaan, nilampasan lahat ni Ahab ang kasamaang mga ginawa ng mga hari. And now, he married a Phoenician lady, Jezebel. Si Jezebel ay matapang. He is in command. Laging yung gusto niya ang dapat masunod, hindi yung gusto ng kanyang asawa. And the people had come to a place that they had forsaken God, forsook all His promises, and all of His commandments, and no longer kept His statutes. And they don't even care for God. Pero mga kapatid, mayroong isang lingkod ng Diyos nung panahon na yon. He could not compromise. Kahit na ang alam niya, siya na lang yung nag-iisa, he had to stand to his conviction on how, alam niyo po mga kapatid, bagamat ito'y matagal na mga pangyayari na nakasaysayan, ito ay may kinalaman, may kaugnayan sa ating kalalagayan bilang mga mananampalataya. Napakalaki ng kaugnayan mga kapatid. At that time, they have a queen named Jezebel. At ang Jezebel na ito, inakay niya ang mga anak ni Israel. He led Israel astray with her modern, fantastic way of living. Kung fantastic way of living ngayon, noon, mas fantastic way ang living ngayon. Alam niyo mga kapatid, si Abraham came from the city of Ur. At alam niyo ba, by the name of an archaeologist na nag-aral sa city na to, his first name is John. Nag-research siya from 1922 to 1934 about Ur. And he found out, because of the evidence na nakuha niya, that Ur is a highly civilized city. A modern city. According dun sa mga nahukay na mga katibayan. They were studying geometry. They are studying language and grammars. No wonder why na tinawag ng Diyos si Abraham palabas ng Ur. Because of this highly civilized city, God cannot work with Abraham inside that city. At mga kapatid, nasaan tayo ngayon? Nasa panahon tayo na sinasabi na lubang tataas ang antas ng katalinuhan ng tao. Gaano natin nakita yung mga bagay na ginagamit natin ngayon? Walang makapagsasabi 10 years back, 20 years back, kung ano yung mga bagay na meron tayo ngayon. A good type of today, very cunning, treacherous, very tricky, extremely deceiving, and many fall into it today, even in the end-time believers' circle. Maybe they are not aware. Maybe somebody is not aware, but he is already there. She caused them to commit fornication. Spiritual fornication. Jezebel want Israel to be a Baal worshipper. Wala siyang ginawa kundi mga kasamaan. That is a good parallel today. Walang ginagawa ang diablo kundi paglinlangan ang mga mananampalataya. But Elijah, in the midst of it all, yet many of the children of Israel, thousands of them had compromised and wanted to live the modern trend of life. Yet Elijah would not compromise. At anong ginawa ni Jezebel? Wala siyang ginawa kundi
kontrahin lahat ng sinasabi ng propeta ng Diyos. At maraming kumukontra ngayon sa salita ng Diyos. Gusto nilang mabuhay ng ayon sa kanilang kagustuhan. You know, Jezebel hated Elijah. Kinamumuhian ni Jezebel ang propeta ng Diyos. Bakit? Dahil sinasabi niya yung katotohanan. Hindi nakapagtataka na sa panahong ating kinabubuhayan, may magagalit din sa atin, no matter how we try to be peaceful with anybody and everybody. Elijah was the pastor on that day. Maraming mga bagay na nakikita natin ngayon, maging sa kapisanan ng mga mananampalataya sa huling kamanahunan, sa end-time message believers. They claim to be end-time message believer. But every time, kinukontra nila ang mga kapahayagan. God always send a messenger. God always send His servant. Sa bawat dako, sa bawat lugar, hindi magkukulang ang Diyos. Maging sa panahon ng mga iglesia, alam natin na hindi lahat ng mga katuruan ay umabot na sa kasakdalan sa panahon ng mga iglesia. Alam natin ito yung panahong kung saan binuksan ng Diyos ang mga hiwaga. Kung saan tinapos ng Diyos ang hiwaga. At marami nabubuhay sa panahon natin, wala silang kamalay-malay sa kalagayang ito, sa nangyayaring ito. You can see how people hate the truth. Pero ganun pa man, maging anuman ang kanilang damdamin laban sa salita ng Diyos, magtatayo pa rin ang Diyos ng kanyang lingkod sa bawat panahon. Maging sa panahon ating kinabubuhayan. Jezebel despised him. She'd do anything she could to kill him. Para mapatay niya si Elias. Gagawin niya lahat. But yet he was through Elijah to God's principle and God's standard. Her modern parties and social and her painting of her face and the wearing of her clothes had polluted that nation. Na-pollute ang Israel. Mga kapatid ng kalalakihan, don't let Jezebel pollute your home. By the things of this world, it seems so harmless. Para bang wala namang danger eh. Wala namang dapat ipag-alala. It seems so harmless, but slowly eating up your family away from the will of God. Para bang walang nangyayari. Pero may nangyayari. Begin establishing your house, every member of your house to love God more than anything of this earth. Alam niyo po, sabi ng propeta, minsan may napakinggan siya. Yung kanyang anak, nung panahon ng kaliitan ng kanyang anak, meron silang kakilala na yung anak nagpunta. Sabi ng propeta, it's an outstanding thing to witness. Nang isang bata, sa panahon ng kanyang kamuspusan, meron siyang sinasabi na hindi nasasabi ng mga matatanda. Meron siyang nasasabi na hindi nasasabi ng maraming tao. As early as it could be, by the riches of grace of God, our children, teenage girl and boy, even our little ones, talk about the Holy Spirit, blessing them. Yung mapakinggan mo yung anak mo sa pinakamurang edad, na nangusap, na pinagpala siya, naranasan niya ang banal na spirito. Especially in this filthy generation. Now, who wants to hear their own children talking about the Holy Spirit? How it blessed them and lead them? Do we do? And who wants to hear their own children singing spiritual songs instead of worldly songs? How would you enjoy that? Ikatutuwa nyo ba, mga kapatid, na marinig yung mga anak nyo? Instead of doing the things of this world, them spending more precious time
with the Word, even studying, reading God's Word together with you. Would that be wonderful, mga kapatid? Kaysa tinuturo mo yung kanta sa TV, ang sarap magchacha. Kinakanta ng anak mo, ang sarap magchacha. Sa Itbulaga, what would you prepare? Now, gusto mo ba na maranasan na nangyayari ito sa loob ng iyong sambahayan? Na nagagalak ang anak mo dahil naririnig niya yung salita ng Diyos mula sa bibig mo. Do you have a family time? Spending time with God? Or spending time outside? In the mall? In theaters? Name it, mga kapatid. Napakalawak ng supermarket ng libangan sa mundo. Mamili na kayo ng gusto nyo. The work that we do makes an example to them. Huwag mong asahan na yung anak mo magiging religious kung hindi niya makita sa iyo yun. Kapag may Xerox machine ka sa bahay mo, at mayroong Xerox machine ang kapitbahay mo na parehong gumagana ng mabuti, at lumipat ang anak mo dun sa kabila para magpa-Xerox, there is something wrong. Do you agree there's something wrong? May Xerox machine sa bahay mo, mayroong Xerox machine sa kapitbahay mo, they are working perfectly right, lumipat yung anak mo sa kabila para magpa-Xerox. It really does, mga kapatid. The walk that we walk makes an example. Merong inilimbawa ang propeta dyan. Isang lalaki, kasama yung kanyang anak na bata. It was December, so there is a Yuletide season. Every house, binibigyan siya ng wine. Hanggang makarami siya ng bahay. Yung anak niya, sumusunod sa kanya. It was December, that is snow time. Paglingon ng lalaki, tinitingnan niya yung anak niya, bakit ganun maglakad yung anak niya? Swinging, walking, stepping everywhere. And to his curiosity, tinanong niya, anak, bakit ganyan ka maglakad? I was shadowing your step, Dad. Sinusundan ko yung lakad mo, tatay. Alam niyo sabi nung lalaki? God, from now on, it won't happen again. I won't let my son follow my step in that way. What do you prepare? What do you prepare? Somebody's going to follow your footstep. Let's walk the straight line from the cradle to Calvary. Hanggang sa uli. That's the footstep. Let's have them walk to that walk, yung mga anak natin. Let us all take heed, take inventory, checking up time. Especially we are in the end time. Or we don't know what time it's going to be checking out time. Mabuti pa sa trabaho, alam mo kung kailan ka magpapansin, alam mo kung kailan ka magpa-punch out. Pero dito, sa pananampalataya, the first question is, nakapansin ka na ba? And the second thing is, when will be the checking out time? Kailan? Kailan yung checking out? So, when we will start? We start now. If not now, when, brothers, sisters? How do we redeem the time? Would we say, bukas na lang yan, pwede naman yan bukas. Pwede naman natin gawin bukas yan, kahit hindi natin gawin ngayon. Anong maasahan natin sa mga bata kung ganyan ang i-estimahin natin ang ating pananampalatayang ipinipresenta sa kanila? Anong sasabihin nila? Pwede naman yung bukas, Dad. Bukas na lang. You know, old Elijah wasn't easy. Kahit nag-iisa na lang siya, hindi siya pwedeng pasunurin ni Jezebel. That's why nanggigigil si Jezebel sa kanya. Elijah told her right where she was standing.
God sent us some more Elijahs. Kung meron tayong binabasang pag-coming of Elijah, dapat dito sa church age na to, dito sa iglesia na to, merong Elijah spirit. Kaya na pinag-usapan natin, yung nature, nabanggit nung exhorter natin, yung nature, yung genes. Ano ba yung isang attribute o nature ng Diyos? Alam niyo, isang magandang ipinapakita dito sa ating tinatalakay ay yung jealousy. Pagiging seloso. Excuse me. Anong sabi nung talata? Dalawang beses itinanong ang mga katanungang ito. Sabi dun sa verse 9 ng chapter 19, and he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts. Nagseselos si Elijah for the Lord God of hosts. Bakit kaya siya nagseselos? Bakit nagseselos ang propeta ng Diyos? Nakikita ba natin mga kapatid kung bakit nagseselos ang propeta ng Diyos? Nagseselos ba siya sa Diyos? Hindi. Nagseselos siya para sa Diyos. Why? Because the people had forsaken God. His commandment, His statutes, His altar was trodden down. The prophets were slaughtered. Pinatay ang mga propeta. Sa anumang kalagayan sa panahon na yun, God still got a servant in every community that won't compromise the things of the world. Elijah didn't like the modern trend of things, so he stood true to God. Hindi siya in sa mga modernong bagay. Lalo na doon sa mga bagay na ini-introduce ni Jezebel. At ito ang nararapat na gawin ng mga manggagawa ngayon. Salitain, sabihin ang dapat sabihin. Pero tila baga, ang mga pastor ngayon ay okay lang. Basta dumadalo, namumuhay ng malinis. Di na ganon kahalaga ang tamang pananamit. Anong tawag sa kanila? Compromiser of the true word of God. Some may not agree, some may agree. At ngayon, dumating yung showdown. Puntahan natin mga kapatid, yung showdown. Sa chapter 18 mga kapatid. Praise God. The showdown has come again and Elijah up in Mount Carmel. Hindi ko pa binabasa mga kapatid. Meron lang po ako dito nilagay. When they thought that all the days of miracles were past and there could not be nothing else like miracles, there was one man who believed it. And he said, bring up all your prophets. Bring them up here on the mountain and let's prove and see who's God. Alam nyo mga kapatid, dito sa pagkakataong ito, we see some confidence with the prophet. Pero, alam niyo mga kapatid, sabi ng propeta, nawa, sa iglesia, nung nagpipreach siya, sa iglesyang ito, ay may ganitong confidence kagaya ng confidence ni Elijah. Ganito kaya yung kumpiyansa ng mga kalalakihan naman ng palataya ngayon para sabihin ang katotohanan tungkol sa nais ng Diyos na maging ang kaisa ng bawat lalaki at babae, na ibinabantad ang kanilang sarili bilang tunay na pinili ng Diyos. Bilang tunay na pinili ng Diyos. Magagawa mo ba kapatid ko na sabihin sa iyong asawang babae na ganito ang nais ng Diyos na maging kaayusan mo, mahal kong asawa? At gayon din naman kapatid ko
Na magagawa mo bang sabihin sa iyong asawang lalaki, ganito ang kalooban ng Diyos na maging kaiwasan mo, mahal kong asawa? If there ever was a time and place that the true power of God ought to be made manifest, it's today. Let's prove what's God. Patunayan natin. Kasi, maraming bagay sa mundo, if education is the way out of freedom, why don't it act? If social standing and so forth is the way out, why don't it act? If the great churches, the great teachers in that way out is the way out, why don't we have more God in our houses? In our churches din, sa panahon natin. Why is it we're on the constant move backward, sabi ng prophet? Sabi niya, if the educational program and the well-trained pulpit and the well-trained choir and constantly we go farther away from God all the time, then it won't work. Lahat ng bagay. What science done? Science, you say, the time will come when science can do this and do that. Nangyari naman talaga, mga kapatid. Sa pamamagitan ng siyensya, sabi, magagawa natin ito, magagawa natin yan. Pero anong nangyari sa ginawa ng siyensya? They brought us to a place till there is destroying the whole world. What are they doing? They are wrecking the world instead of making it better. Basahin natin mga kapatid, yung showdown mga kapatid. Chapter 18, verse 17. And it came to pass when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, Art thou he that troubled Israel? And he answered, And I have not troubled Israel. I have not troubled Israel. But thou and thy father's house is that ye have forsaken the commandments of the Lord, and thou hast followed Baalim. Now therefore send and gather to me all Israel unto Mount Carmel, and the prophets of Baal 450, and the prophets of the groups 400, which eat at Jezebel's table. Bukod dun sa 450 mga kapatid, meron pang 400 prophets of the group. Yung prophets of the group, ito po yung mga propeta ni Astaret, yung Phoenician goddess. Verse 20, So Ahab sent unto all the children of Israel, and gathered the prophet together unto Mount Carmel. And Elijah came unto all the people and said, How long halt ye between two opinions? Mga kapatid, sa panahon natin, there are always two opinions. There is always the white side and the dark side, the black side. There is always the good side and the bad side. Ang sabi ng propeta, hanggang kailan kayo magkakaroon, malalagay sa ganitong kalagayan na nasa sa gitna ng dalawang opinion. If the Lord be God, follow Him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Walang isinagot yung bayan ng Israel. Ganong karaming bagay na ang nasaksihan ng bayan ng Israel. Pero, sa pagkakataong iyon, ang propeta ng Diyos ay nangungusap. Wala silang isinagot. Verse 22, Then said Elijah unto the people, even I only, remain a prophet of the Lord. But Baal's prophet are 450 men. 1:450 men. Alam niyo mga kapatid, ito ay matagal ng kasaysayan. Ito ay ilang ulit na nating binabasa. Pero mga kapatid, it has a big thing to do with the Christian life today. Sa panahon ng kalagayan ng iglesia. Sabi sa verse 23, Let them therefore give us 2 bullocks, and let them choose 1 bullock for themselves, and cut
it in pieces, and lay it on wood, and put no fire under. And I will dress the other bullock, and lay it on the wood, and put no fire under. And call ye on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord, and the God that answereth by fire, let him be God. And all the people answered and said, It is well spoken. Doon lang sumagot. Doon lang sumagot yung bayan ng Israel. Doon lang sila umagri. Kailangan muna may pruweba. Kailangan muna may ebidensya. Sumangayon sila kung may bababang apoy. Nag-react sila, mga kapatid. Pero nung una, nire-revoke sila ni Elijah. No wonder si Elijah ay nagselos. Talagang nagselos si Elijah. Tayo kaya, mga kapatid, sa loob ng iglesia, alam niyo, mga kapatid, ang unang-unang magsiselos sa loob ng iglesia ay ang pastor. Kapag nakita niya ni isa man sa mga bahagi ng kanyang kapisanang pinapangalagaan, siya yung unang-una magsiselos kapag may isang mananampalataya na may nakikitang bagay na ganito. Why? Because we are talking about the nature. Kagaya na sinasabi ng exhorter kanina. It will naturally come out. Hindi mo pwedeng pigilan. Kapag yung genes ng Diyos ay nasa iyo, it will react. By nature, it will react. You won't be happy on the things of this world. Malaking question mark kung masaya ka sa mga bagay ng mundong ito. Nalilibang ka. You spend more time with it. Napakalaking katanungan sa kalikasan, mga kapatid, sabi ng propeta, ang bibi daw, pag nakakita ng tubig, hindi niya mapipigilan ang sarili niya. Hindi niya mapipigilan ang sarili niya. Hindi niya maaawat yung sarili niya. Pupunta siya sa tubig. That's the nature. If the nature of God is in you, you won't be happy of the things of this world. They have no hold on you. Hindi siya makahawak sa iyo. Pero alam niyo ang problema? Yung mananampalataya yung umahawak. Napakadaling sabihin Kristiyano. Napakadaling sabihin na I always attend the church meeting. Wala namang problema doon, mga kapatid eh. Na lagi ka na sa church meeting. Mga kapatid, Elijah was trying with a heart in him of God. Kaya sa selos na selos, dahil yung puso niya, yung kalikasan ng puso niya, hindi niya matanggap na yung bayan ng Israel, yung bayan ng Diyos, ibinagsak yung mga altar. Ano itinayo? Altar ni Baal. Anong ginawa sa mga propeta ng Diyos? Pinatay sa pamamagitan ng espada. Buti na lang mayroong isang tao na nagsabi, I greatly fear God. May isang tao doon na nagsabi na, lubha ako natatakot sa Diyos mula sa aking pagkabata. Kaya ang ginawa niya, nagtago siya ng 100 propeta na hindi lumuhod kay Baal. Tinago niya sa kuweba, hinati niya sa 50 piraso. Pinakain niya. Hallelujah. Verse 25, mga kapatid. And Elijah said unto the prophets of Baal, choose you one bullock for yourselves and dress it first, for you are many, and call on the name of your gods, but put no fire under it. And they took the bullocks which was given them, and they dressed it, and called on the name of Baal from morning even until noon, saying, O Baal, hear us. But there was no voice, nor any that answered. And they
lift up the altar which was made. Alam nyo, intay si Elijah simula alas 3 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Alas 6 ng hapon. Hinintay niya. Binigyan niya ng pagkakataon ng mga propeta ni Baal. Pagdating sa verse 27, and it came to pass at noon that Elijah mocked them and said, cry aloud! Sumigaw pa kayo! For he is God, siya ay Diyos. Either he is talking or he is pursuing, or he is in a journey, or per adventure he sleepeth and must be awakened. Maaari siya naglalakbay, maaari siya natutulog, maaari siyang may kinakausap. Kailangan siyang pukawin. Alam niyo, para masabi ng propeta ito, meron siyang confidence. Para i-mock mo yung 450, nag-iisa ka lang, anong klaseng confidence meron siya nung pagkakataon na yun? Iminak niya. Verse 28, and they cried aloud and cut themselves. Wala na sila. Hinihiwa na nila yung katawan nila. After their manner with knives and lancet, till the blood gushed out upon them. Yung dumali yung dugo, yung hinihiwa mo katawan mo, para malayang dumali yung dugo, hinihiwa na ng mga propeta ni Baal yung kailang katawan. Pero wala pa rin nangyayari. Verse 29, and it came to pass when midday was past, and they prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice, that there was neither voice, nor any to answer, nor any that regarded. Verse 30, and Elijah said unto all the people, come near unto me. And all the people came near unto him, and he repaired. Ni-repair niya pa, mga kapatid, hindi pa makapaghandog kaagad si Elijah. He repaired the altar of the Lord. Yung altar ng sinasambang Diyos ng Israel na winasak. Imagine, mga kapatid, sa loob ng kaharian ng Israel, winasak yung sarili nilang altar ng kanilang Diyos na sinasamba. Diyos na sinasamba ng kanilang mga magulang. Simula doon sa panahon na naitayo, na dumating sa kanila yung kabanantipan. Sa panahong yun, mga kapatid, isang napakalungkot na sitwasyon sa isang propeta ng Diyos. Na-imagine nyo ba, mga kapatid, kung anong pressure ang dinadanan ng propeta nung panahon na yun? Na-imagine nyo ba kung gaano kabigat sa kanya yung mga pangyayari? Tatlong location, mga kapatid. Tatlong location na nandoon. Tatlong location ang dinaanan ng lingkod ng Diyos. Mount Carmel first. Yung pangalawa, yung juniper tree. At yung pangatlo, yung kuweba. Ngayon ay daanan natin yung mga ilang bahagi, mga kapatid. Itataas natin ng konti, mga kapatid, yung mga binasa natin. Please God, excuse me. Alam niyo, mga kapatid, nang binabasa ko po itong mga pangyayari mula sa chapter 17 through 18 and then 19, sabi ko sa Panginoon, paano ko kaya iisa-isahin ito? At alam niyo, kahit anong paghahanda, ang sabi ko sa Panginoon, maliban na lang ibalik niya isa-isa sa panahon ng gawain, hindi ko maibabahagi. Pero kaya po, sa mga pananalangin, lagi kong sinasabi na siya yung magbigay ng gabay at siya yung magsauli ng lahat ng mga bagay. Alam niyo po, mahirap na makarating doon sa kalagayan ng propeta na
Hingin niya na yung sa Diyos yung kunin mo na yung aking buhay, bawiin mo na. Na-imagine ko at unti-unti ko nararamdaman nung binabasa ko kung gaano kabigat yung daladala ng propeta ng Diyos. Merong isang bahagi dito na nais kong basahin sa message ng prophet. And it's very strange. Pastor here knows and other ministers. Watch after your Mount Carmels. You're going to have a juniper tree. Whenever a man has a blessing, and the power of God pours down and does something for you, look out. Sabi ng propeta. Look out, Satan's on the track. Nakasunod na si Satanas. Just remember, the next day after the good day, the following day is going to be a hard thing. Because he's going to do everything he can to knock that confidence. Yung confidence ni Elijah, yun yung pinupunteriya ni Satanas. Yung kanyang pagtitiwala sa Diyos, yung kanyang kumpiyansa sa Diyos. He wants to knock out that confidence. That confidence, maging sa atin ngayon, kahit na yung Holy Ghost, in-instill na sa atin yung mga salita ng Diyos, ibinuksan na natin, hindi pa rin tumitigil yung kaaway na yan. Gusto niya pa rin mawala yan. Ano nangyari? After the big day. Alam nyo, it's very extraordinary. Para sa akin, habang binabasa ko, it was very extraordinary, mga kapatid. Yung dinaanan ng propeta. Elijah had a big day, and he's nervous anyhow. All prophets could declare insane. Jesus Christ was declared insane. Every one of the apostles were declared insane by the public. Because their ministry was so supernatural till the people thought they were out of their mind. Ang tingin sa kanila napaka-odd. Parang wala na sila sa katinuan ang tingin sa kanila ng mga tao. Everyone that lives godly in Christ Jesus will suffer persecution. You become a different person. When you become born again, you become a new creature in Christ. All things have passed away. The carnal things of the world has no hold on you. And you have no hold on them when you pass from death unto life. Kung naranasan mo na yung kamatayan sa sarili mo at napunta ka na sa kabuhayan ng Diyos, wala nang hawak sa iyo yung mga bagay ng sanlibutan ito, at ikaw mismo ni ayaw mong hawakan yung mga bagay ng sanlibutan. When God gets a hold of a man, the first thing he does in the church is bring it from worldliness to holiness. And he brings it from death unto life. It's born again. It's new. Its ideas are new. Yung ideas mo, hindi na kagaya ng dati. Yung interest mo, yung mga bagay na gusto mo, hindi na yun. Sabi nga kanina ng exhorter, we need a constant separation. Yes, what we need is a revival like that today. Dun sa day of Pentecost. Really is true. We'd have a deep of the Spirit. Naniniwala ko mga kapatid, lahat tayo may karanasan sa Espiritu. Lahat tayo may karanasan sa spiritual blessing. Meron tayong mga ups and down. Pero, laging naranasan natin. Pero anong kailangan natin? We need a revival of the Spirit of the living God. Hindi lang yung tikim pa, tikim-tikim. Titikim kang ngayon, naranasan mo ngayon, yung revival. Pagkatapos, babalik ka doon sa dati mong ginagawa. We need a revival of the Spirit of the living God in the hearts of the people.
We don't need so much of the deep of the spirit or spiritual awakening. We need a revival. Sabi pa nga, let's revive what we got. Nasa atin na kasi eh. Not a spiritual awakening. Sometimes that causes mixed multitude, mga kapatid. Yung mga awakening, it causes mixed multitude. But we need a revival that will sit down, shake down, and will call out all the things. Like standing by the seashore, mga kapatid. Wash out all the things contrary to the good pleasure of the Lord. Alam niyo mga kapatid, kapag bumagyo, yung habagat, yung malalakas na alon ng dagat papunta sa pangpang, ano makikita natin pagkatapos ng habagat? Ano makikita natin pagkatapos ng malaking bagyo? Pagkatapos ng isang matinding bagyo, ang mapapansin natin sa tabing dagat, lahat ng mga dumi at basura. That's what the church needs. I'm not talking about this small room. Na nababacuum ito. Naayos ang lahat ng bagay na lilinis. But the church is not the room. The church is the people. The church needs a revival to shake from it all the worldliness and the things of the world. And bring back purity and holiness of God in the hearts of every believer. Humility. Why man, as soon as they don't get a revival once in a while in their spirit, they become so carnal and so different. Pag wala ka nang naranasang revival sa loob ng gawain, wala ka na naranasan ng panibagong pag-akyat, ang tendency magiging babalik yung ilang mga carnality. Hanggang you will, sabi dito, till they get styled, self-styled, starchy, self-righteous. They read and study, and that's good. But that ain't the thing we're talking about. You know more about the Word. It's good, you know the Word. But it's better to know the author of the Word. Ang dami nagbabasa nga naman ng Bible. Marami tayong nakasama. Pag sinabi mo yung word, alam kung ano sitas. Pag may sinabi kang salita, alam kung saan pupunta. Alam na alam yung Biblia. But one thing they leave out. Something they leave out. That's something in the heart that makes you what you are. If you really know the author of the word. Hindi sapat na nabasa mo yung Biblia. Hindi sapat na sa ulado mo yung mga talata. We need a daily revival, daily separation from the things of the world that eat up our time. It is a very deceptive strategy of Satan. He will not bring you to a distant place, but instead, bring you more closer to church, always present. You will become a genuine churchgoer. You will become a genuine churchgoer. An attendance Christian, always present but mentally occupied by the things of the world that waste your time. Remember, Satan is a deceiver, a master of it, sneaky, making his way in unnoticed. Eating slowly, feasting, eating up, wasting, stealing your time to prevent you from receiving fresh revelations. Preventing your spiritual growth. Paano ka lalago kung kinakain mo, mas marami pa yung mga bagay ng mundong ito kaysa yung kinakain mo na mga spiritual na pagkain mula sa Diyos. Satan, robbing you of your spiritual vitamins. Satan is robbing you from your spiritual vitamins, pulling you away from spending more intimate time to reason with God.
pulling you away para magkaroon ng isang mas malalim o isang masiding pakikipag-ugnayan sa Diyos. Reasoning with God. You can reason with God. Isaiah chapter 1 verse 18. Come, let us reason together. Gusto ng Diyos makipag-usap sa kanya ang kanyang mga hinirang. Gusto ng Diyos yun eh. Pero mas malamang yung panahon na hindi nagaganap ang mga bagay na yun. Alam nyo, isang magandang tipo ng sistema ng kaaway ganito eh. Who is aware of the CFC? Chlorofluorocarbon. Bromine gases, chlorine gases. Alam nyo kapag ang Satan is a destroyer. He is like the CFC that destroys the ozone layer. And what is the scenario when one molecule of CFC gets up there in the ozone layer? Isang molecule ng CFC nakarating sa ozone layer. Ang ozone layer nandun sa stratosphere, nasa ibabaw ng atmosphere. Yung isang molecule, pag pumatay ng molecule ng ozone, libo. Pagkatapos nun, hindi mo mahalata. Sino ba sa inyo ang nakaranas na yung nasunog yung balat na parang piniprito? Wala naman, di ba? Pero hindi natin alam nandun. Meron na palang namamatay. Depletion is taking place. Alam niyo, nung basahin ko, I was amazed nung makita ko kung paano ginagawa ng Diyos ang ozone layer. Paano ba ginagawa ng Diyos ang ozone layer? God is perfect in three, mga kapatid. Merong oxygen doon. Pag tinamaan ng ultraviolet light, yung two atoms, yung molecule ng oxygen, yung two atoms niya, bibiyakin niya. Paghihiwalayin. Pagtapos niyang paghiwalayin, maghahanap itong, dahil sa ultraviolet light, maghahanap ito ng oxygen. Sasama siya dun sa oxygen. Magiging 3 molecule, 3 atom of oxygen. That makes an ozone layer. That's why God is always perfect in 3. Anong ginagawa ng CFC? Pinapatay niya itong mga ozone layer. Perfect type, mga kapatid, hindi mo mamamalayan na numinipis na pala yung ozone layer hanggang nabutas na. Ganyan din yung tipo at larawan ni Satanas sa buhay ng isang mananampalataya. He is like a CFC. Hindi mo alam kinakain ka na pala. Hindi mo alam nagpipesta na pala. Nagpipesta na sa pangulo ng sambahayan hanggang nagpipesta na sa loob ng sambahayan. Hindi na mamalayan. Basahin po natin yung 19 verse 1, mga kapatid. Habang mayroon pang malayang panahon. Sabi po dito sa verse 1, and Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal how he had slain all the prophets with the sword. Verse 2, then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, so let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them, by tomorrow about this time. Alam niyo, unang basahin itong talatang ito, nagkaroon ako ng kaisipan, mga kapatid. Gusto mong patayin ng isang tao, pinapaalam mo pa sa kanya. Alam mo naman na pwedeng tumakas yung tao. It was just the first question that comes in my mind. Ano ang gustong patunayan ni Jezebel?
Gusto niyang patunayan na kaya niyang patakbuhin ang propeta ng Diyos. Sabi doon, sabi niya, nanumpa siya, saying, "So let the gods mangyari sa akin at higit pa doon. Kung hindi ko gagawin ang buhay mo, kagaya ng ginawa mo sa buhay ng mga propeta ni Baal." Kasi yung after the Mount Carmel, nung bumaba yung apoy, nag-utos si Elias. Dalhin niyo dito yung 450 mga propeta ni Baal. Alam niyo ang ginawa doon? Imagine niyo, mga kapatid. Ako, iniisip ko palang hindi ko kayang manaksak ng tao. Pero ang pinalampasan niya ng espada, 450. Kaya, masasabi ko na napagod siya. Kahit na nandun yung anointing sa kanya, napapagod siya. Tao siya eh. He is like us, sabi ng James 5:17. Sabi po dito sa verse 3, "And when he saw that he arose, and when he saw that he arose, and went for his life, and came to Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servant there." Alam niyo po, mula doon sa lugar na kinapaparoonan niya, naglakbay siya papunta sa Beersheba. At pagdating sa Beersheba, iniwanan niya yung mga servants na kasama niya. Ano ang mga sumunod sa verse 4? "But he himself went a day's journey." Isang araw na paglalakbay saan? "Into the wilderness," sa disyerto. "And came and sat down under a juniper tree." At sumunod doon, nag-request siya. Ano na-request niya? He requested for himself that he might die, and said, "It is enough. Now, O Lord, take away my life, for I am not better than my father." Sa palagay natin, may confidence pa kaya si Elijah nito? Wala na. Para hingin mo yung buhay mo, nakuhanin na, tumakbo ka, dahil sa banta ng isang babae. Hindi ko dinidegrade ang prophet, mga kapatid. It's not the point. Kaya pinapakita natin kung ano yung mga bagay na dinadaanan ng propeta. Verse 5, "And as he lay and slept under the juniper tree, behold, then an angel touched him, and said unto him, Arise and eat." Alam niyo, mga kapatid, sabi ng prophet dito, "I tell you, Elijah, his nerves on the edge anyhow. I always felt sorry for him. His nerve was about ready to break anyhow. And that great found from Jezebel," yung pound ba, yung parang yung alam niyo yung boxing, yung sila Pacquiao, pound by pound ba? Ganon sabi. Sabi ng, "And that great pound from Jezebel finished the stroke." Yung huling-huling bigwas ni Jezebel. Tinapos niya yung nerves na yun. "Then he ran and went into the wilderness and laid under the juniper tree." That experience of the juniper tree. There's many of us find ourselves under the juniper tree. I get myself under there many times, sabi ng prophet, to a place that you don't know what to do. You're frustrated. Frankly, I'm right under it now. Habang nagpipreach siya, sinabi niya yung mga kapatid, frankly, I'm right. Sabi dito, frankly, I'm right under it now and wondering. Bakit? Because the prophet is jealous of God before those people nung nagpipreach ang prophet. Kasi may mga nakikita siya eh.
Sabi ng prophet, Oh God, what would you have me to do? You know, people under the juniper tree is like Elijah. They like to sleep. Gusto nila laging matulog. Yung nasa ilalim ng juniper tree, laging hinahanap tulog. Matulog. I preach to more tired people than anybody in the world. People so tired. So mentally strained until they are filling up the institution. Insane institution. Yung mga mental hospital. Everywhere. They went in such a nervous condition till they don't know what they do believe and what they want. They're just lying there. They don't know what to do. It's such a sad sight na makakita ng mga ganong tao. Ito mga kapatid. Dito sa bahaging ito. Merong tanong na dumating sa isipan ko. Why do a person whom is a believer fall asleep in a highly privileged gathering? Is this a highly privileged gathering, mga kapatid? Amen. But the question is, why do a person who is a believer fall asleep in a highly privileged gathering to worship God, to eat fresh manna from above? Why? It is because the speaker is boring, lacking enthusiasm, he don't have punchline to wake you up, or he doesn't hit the word you want to hear, or is acting to dramatize the scene is not good enough, and you have to take a workshop to improve his acting. Yun ba? Is that the real thing that matters? Or the truth of the matter is that the Holy Ghost role inside of your heart is not a starring role, but only an extra, a poor guy, a double. What happens to the act of the Holy Ghost inside of you? Or he cannot act at all inside of you because his role is deleted. Mga kapatid, there are lots and lots of efforts we can do. Just not to fall asleep inside the meeting. You can drink coffee, try lipobitan, take Red Bull or horsepower or any kind of power there or power here. Bite your tongue, stand up, hit the keys of your gadgets and catch something more interesting. Walk around, name it. All these are only little remedies. The only thing it does is to help the symptoms. Lalo kang aantukin. We need a genuine cure for this kind of disease. That's right. All your efforts to fight this sleepiness disease cannot cure it. It only helps the symptoms. The cure is in the blood of Jesus Christ. Amen. Not to take a rest at the seashore or sleep all day long. Not to go get a Christian song and sing it all out as long as you want. Hindi yun ang sagot, mga kapatid. The cure is the power from above. That's right. Basahin niyo, mga kapatid, ang Hebrews chapter 12 verse 2. Ano ba ang magiging dahilan ng Panginoon kung bakit kailangan niya ba o talagang kusang loob niya o talagang bukal sa kalooban niya o gustong-gusto niyang gawin yung ginawa niya? Maaari natin sabihin hindi niya gusto kasi hiniling niya na palampasin sa kanya yung saro. Pero higit pa doon sa sarong yun yung nakita niya. Ang sabi ng Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the same, and is set down at the right hand of the throne of God. Kanina pinag-uusapan yung throne. Kung wala yung joy na ito, you cannot endure. Kung wala itong joy na ito sa ating Panginoong Jesus, you cannot endure. Kaya lang galak na galak siya na makita kang kasama kanya dun sa trono eh. Galak na galak siya. Yun yung tinitingnan niya, hindi yung kasalukuyan. Yes. Hindi yung dadaanan niya sa krus ng Kalbaryo. It was the joy that was set before him that makes him endure. Kailangan meron tayong maramdaman
na kagalakan tuwing dadalo tayo ng gawain. You have to be certain why you come in this church. You have to be certain why you come in the meeting. Dahil kung walang certainty, tatakbo ka lang. Ang gagawin mo, tatakbo ka lang. Ituloy natin mga kapatid. Yung binabasa natin kanina. Sa chapter 19. So verse 4, hini-request niya na yung dumating na sa kanya yung kamatayan. Verse 4, but he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die, and said, it is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my father. Verse 5, and as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him, and said unto him, arise and eat. Verse 6, and he looked, and behold, there was a cake baken on the coals, and a cruse of water at his head. And he did eat and drink. Pagkatapos na ginawa niya, mga kapatid, natulog na naman siya. Praise God. Excuse me, Sister Rina, Brother Alex, Brother Mon, nagbibake kayo ng cake. At masasarap yung cake na binibake nyo. Alam nyo, nang binabasa ko to, dumating sa kaisipan ko, anong meron tong cake na to na pinapakain kay Elias? Anong, nasarapan ba siya? Nasatisfy ba siya? Kung nasatisfy siya, bakit siya natulog ulit? Nabusog siya. Amen. May dalawang feeding dito, mga kapatid. May dalawang pagpapakain ng Diyos. God knows when a person is overworked or underworked. Sa trabaho, pwedeng mag-pretend ng isang empleyado. Para bang pagod na pagod, wala namang ginawa. Pero, pwede rin naman na yung isang tao na talagang nagtatrabaho, parang, tingin mo, parang fresh lagi. Pero ang totoo nyo, yung katawan niya nagsasuffer na. Kaya lang, nagagalak ang isang tao kahit nahihirapan, because there is a joy set before him, that's why he's doing his work with all. Para luwalhatian ng Diyos. Because his ultimate goal is not to make himself happy, or not to be very comfortable. Praise God. Napakaganda habang binabasa ko ito, mga kapatid. Alam nyo ba kung bakit bayan nyo munang basahin ko ito isang bagay ito. Sabi dito, he endured the cross because of that joy. The cross of pain and agony. Hindi madaling dumaan doon, mga kapatid. Yung sampaling ka, durang ka sa muka, yung sipain ka, yung kaladkarin ka, yung hatawin ka nung whip nila, na may mga sima sa dulo, kada angat ng whip, yung karne ng laman ng Panginoong Hesus tumatalsik. Yung dugo tumatalsik. Yung koronahan ka ng tinik, that was a cross of pain and agony. Dito, we are feasting. Here we are feasting. How can you sleep while feasting on Revelation? Feasting on Revelation and then sleeping? Kapag kumakain tayo, nagsasalo tayo ng mga masasarap na inihanda ng ating mga kapatid, wala akong nakitang inantok. Kahit isa. Wala akong nakitang inantok, mga kapatid. You know, I don't want to be contrary to anybody. But most of all, I don't want to be contrary to God. I know, all of us, mga kapatid, we don't want to be contrary with God, but we have to say the truth. Yes, that's right. We are feasting on Revelation. There's only one way to do it. That's the fact that, face the facts of the truth. That's right. If you're upset and frustrated, don't just join church. Come into Christ. Huwag kang basta dumalo dito, inadalo ka lang. Come into Christ.
That's the only solution, permanent, final solution. Don't apply what you think, because it's not about what you think. It's all about the will of God happening, taking place in us. We need a total breakdown of our own will, self-will. Just get a new life. Because Christ is the answer. Alam niyo ba kung ba't di sila masaya noon? Yung mga Pariseyo, let's talk about granted revelation. Revelation is granted to whom God wants to give it. The fulfillment of the laws and the prophet is the Lord Jesus Christ Himself. The Pharisees, Sadducees, and the scribes hold the laws and the prophets against the Lord Jesus Christ, of whom the servant of God, prophet Isaiah, prophesied 720 years ago. Why? Because they failed to see the fulfillment of that prophecy. Hindi nila makita. Pero nakikita natin, mga kapatid. The revelation just wasn't granted to them. Hindi granted sa kanila eh. Wala tayong magagawa dun eh. That is why they despise the ministry of the Lord Jesus Christ. We don't despise the ministry of our Lord Jesus Christ. In their sight, they are disgusted with every high intense of hatred. Every time they see the Lord Jesus Christ. Dismayado sila. Meron silang malalim na galit sa puso nila sa ating Panginoong Jesus. Paano nila iibigin ng Panginoon? Paano nila makikita? It just not granted to them to see the revelation. They have this power for feeling of dislike toward Him. He is worthless to them, undeserving of respect. Ganon nila tiningnan ang Panginoong Jesus. He's not deserving of respect. Ang pagkaayaw nila, matindi. Powerful feeling of dislike. There is a granted revelation appointed to every age and generation. Aren't we glad that here in our time it is given to us? There is a granted revelation for us. Grand. Hindi basta-basta revelation lang tinanggap natin. It is a grand revelation. Dahil walang revelation darating pa. Kasi sabi, in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. Ano pang inaasahan nating kapahayagan? Kung hindi pahayag, walang rapturing faith. Huwag na tayong umasa sa rapture. Pero may rapturing faith. Dahil merong ginamit ang Diyos na propeta sa huling kapanahunan. Now, mga kapatid, the juniper tree. Elijah didn't know what to do because if he does, he won't be running away afraid. His nerves broke for sure. He was shaking. He was crying, no doubt. There's a terrible condition. A genuine servant of God after the Mount Carmel showdown. That's an awesome experience, don't you think so, brethren? Sino ba sa atin ang nagkaroon ng ganitong karanasan? Meron na ba kayong nakita sa panahon natin na nakapagpababa ng apoy kagaya ng naganap kay Elijah? Tayo man, mga kapatid, dumarating tayo sa ilalim ng puno ng inebro. The juniper tree is a place of desperation. Desperate na si Elijah ng panahon na yun. Para hingin mo yung buhay mo. Ano ba talaga ang layunin ng Diyos? Bakit hinayaan niya sa ganoong kalagayan si Elias? Anong nais ng Diyos para kay Elias? Alalahanin niyo, mga kapatid, chapter 17. Ang instruction ng Diyos, discreet. Ang instruction ng Diyos, detailed. Chapter 18. Sabi ni Elijah, pagkatapos ng Mount Carmel showdown, sabihin niyo ito, ang mga naganap na ito ay ayon lahat sa sinalita ng Diyos. Pero dito, mga kapatid, nung bantahan ni Jezebel,
ang propeta Elias, meron bang pangungusap ang Diyos? Meron bang pangungusap na sinabi sa kanya ang Diyos? Alam niyo mga kapatid, kung meron, hindi ako naniniwala na tatakbo si Elias. Pero bakit? Anong layunin ng Diyos? Ba't hindi siya nagsalita noong mga panahon na yun? Bakit tinayaan niya sa ganong kalagayan si Elias? Anong nais ng Diyos para kay Elias? Ano ang nais niya? He want Elias to be certain. He want Elias to have this courage to face fear. This is the course where God is pointing Elijah to, not to run away. Trust in God. Certainty. Oh, ang dami na. Ang dami na. The only thing to do at that point in time is to commit yourself to God. Sabi ng lingkod ng Diyos na si Apostol Pablo, as for me, to live is Christ, and to die is gain. Given, wala pang pangalan noon, Old Testament. Pero, mga kapatid, ikaw na pinakain ng uwak, ikaw na dinalhan ng karne sa umaga, karne sa hapon, ikaw na, mamaya puntahan natin mga kapatid ang ilang mga bahagi, pero ang bilis ng oras. Praise God. Tuloy natin mga kapatid, dito na lang man sa mga talatang sumusunod. Verse 7. Yung unang feeding, the first feeding is for the restoration. Kasi alam natin na naglakbay si Elias. Napagod siya. There are two feedings here. God knows when to make His servant rest, and God knows when to feed him. Pag ang bata, pinainom mo ng gatas, may susukahan ka niyan. Pero He knows Elijah. He knows Elijah better than Elijah knows himself. Pinakain siya. First feeding, sabi, and he looked, verse 6, and he looked, and behold, there was a cake baken on the coals, and a cruse of water at his head. And he did eat and drink and laid down again. Verse 7, and the angel of the Lord came again the second time, and touched him, and said, arise, and eat. Second feeding, because the journey is too great for thee. Hindi alam ng Diyos na hindi na makakaya. Hindi na makakaya ng propeta ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, from Beersheba to Mount Horeb, 150 miles. 40 days and 40 nights tumakbo si Elias. That is more than 200 kilometers. 10 kilometers lang mga kapatid nung tinatakbo ko noon araw-araw nung kinakarir ko yung basketball. 10 kilometers a day, rain or shine. Pero hirap ako doon mga kapatid. Ang naging effect sa akin ng mga kapatid, lumubog yung piski ko. Pero ang tinakbo ni Elias ay more than 200 kilometers. The conservative computation is 210 and more. Sabi dito, ng salita ng Diyos, and the angel of the Lord came again the second time, and touched him, and said, arise, eat, because the journey is too great for thee. Amen. Verse 8, and he arose, and did eat, and drink, and went in the strength of the meat. Anong meron? Anong meron dun sa cake na yun? Anong klaseng cake yun? Anong klaseng cake yun, mga kapatid? And went in the strength of the meat 40 days and 40 nights. Walang stopover na sinasabi dito, mga kapatid.
unto Horeb, the Mount of God. Mount Horeb is Mount Sinai, the Mount of God. Verse 9. And he came thither unto a cave, and lodged there. And behold, the word of the Lord came to him. And he said unto him, What dost thou here, Elijah? Mga kapatid, I will make a brief summary, mga kapatid. Dito sa verse 9, after the series of event, nagsalita ang Diyos sa kanya. Right? Amen. We will go along hanggang pumunta tayo dun sa pangalawang pagkakataon, mga kapatid. Verse 10, And he said, I have been very jealous of the Lord, God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword. And I only am left, and they seek my life to take it away. And he said, Go forth, and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains, and break in pieces the rocks before the Lord. See the description, mga kapatid. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a small still voice. But it is not another message. It is the same message. In verse 9. Sabi, And it was so when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle, and went out, and stood in the entering in of the cave. And behold, there came a voice unto him, and said, What dost thou here? The same message in verse 9. The verse 9, God is establishing Elijah. And it's not enough, mga kapatid. And the second time, the small still voice. Alam niyo, mga kapatid, great and strong wind. Verse 11 of chapter 19. Anong ginawa nung great and strong wind? It rent the mountain. Anong klaseng wind ito? Blow away things that covers, exposing the ground, making clear to see what is planted. Yun ang ginawa nung naunang manifestation. Ang kasunod, earthquake. Remove the things that are rooted, shaking it off, loosen the root till it fall down. Fire. It consumes all those things which are eyesore. Alam natin, mga kapatid, na sa buhay na ito, tatlong bagay ang kailangan nating makita. God is exposing what's with us. Spiritually, mga kapatid, in a spiritual view, mga kapatid, nang binabasa ko to, God exposes everything that you have. Anong ginagawa ng earthquake? It shakes from the root. Kasi hindi pwedeng mawala yung mga bagay na tinataglay mo. Kailangan ugatan ng Diyos. What does the fire do? The fire consumes. And after that, now it's ready. All clear. The time has come to establish. God established you in that still small voice. Filling you up with revelation. The fullness of the written word. Establishing your unshakable faith by the rock of revelation. That is the small still voice. Mga kapatid, hallelujah.
Malapit na po ako magtapos, mga kapatid. Alam kong ang mga katawan natin ay napapagal. Kaya niyong tuntahan ko po yung mga ilang mga bagay. Praise God. Alam niyo po, mga kapatid, sa bawat panahon na tayo pumupunta sa gawain, let us not be a churchgoer. Let us not only fill the chairs that here is present. Be certain of the small still voice. Yes. Amen. Dahil, mga kapatid, nung marinig ni Elijah yung small still voice, yung confidence na nawala, ibinalik ng Diyos. Kasi yun nasanay si Elijah na tatanggap muna siya ng salita sa Diyos before acting on it. But it's not like that every time, mga kapatid. Every time we come here, be certain. Alam niyo, mga kapatid, our ultimate goal is not to be happy. Not to make ourselves happy. The ultimate goal is to glorify God. Amen. What is your ultimate goal in life? In this life that you have? Kung ang hinahanap ng isang mananampalataya ay maging masaya sa kanyang sarili, bantayan niyo, mga kapatid. Maging handa kayo. Maraming mga tragedy na darating. Kung ang hinahanap mo ay lagi yung sarili mong kasiyahan. Because kapag ka ang Diyos ay naluwalhati mo sa iyong buhay, naniniwala ko, magkakaroon ng fulfillment yung happiness sa buhay ng isang mananampalataya. Hallelujah. Be certain, mga kapatid. Katulad ng sinabi ng lingkod ng Diyos, for to me to live is Christ, and to die is gain. That is certainty, mga kapatid. Amen. Tayo po ay tumayo sa sandaling ito, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay dumalangin sa pagkakataong ito, mga kapatid. O Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Kami po ay nagpapasalamat, Ama, sa mga sandaling dumaan. Alam mo po, Ama, na Ikaw po ang siya nakakaalam ng bawat himaymay ng aming mga damdamin at kaisipan, Ama. Ang aming mga puso, Ama, ay hayag sa iyo. You have seen the days before this fellowship, O God. Alam mo lahat kami, Ama, ang pinagagawa namin, Ama. Kung nasaan kami, kung anong mga hinisip namin, kung anong mga katagang namutawi sa aming mga labi, Ama. Kung paano namin ginamit ang buong sanlinggo. Lahat ng bagay, Ama, ay hayag sa iyo, nalalaman mo po, Ama. At, Ama, mapagkailangan kami sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Maaari kami mag-aral, maaari kami maghanda, maglaan ng panahon, Ama. Hallelujah. Datapat, Ama, ikaw lamang ang maaaring maghatid, Ama, ng buhay. Tulungan mo po kami, Ama, sa mga katawang ito na napapagal. Because we want to serve you, O God, in vigor. Ng buong kalakasan, Ama. Ng buong puso, ng buong isip. Napakarami namin limitasyon, Ama. Hindi namin kayang magawa ito, Ama, sa aming mga sarili. Kaya po kami ay nagsusumamo sa iyo, Ama. Tulungan mo po kami sa lahat ng pagkakataon. Maraming mga bagay, Ama, ang namutawi, Ama, ang nabanggit sa likod ng pulpitong ito. Ilan man mga bagay, Ama, ang hindi naging eksakto, Ama. Ilan man mga bagay ang hindi naging lapat na lapat, Ama. Nalalaman mo po, Ama, na sinikap ko po, Ama, na sabihin ang mga salita, Ama. Tatapat, it's your word, O God, that counts, not my word.
Dalhin mo po, Ama, ang bawat isa na nakapakinig, Ama, sa lubos na kapahayagan ng iyong mga salita. Tulungan mo po kami, Ama, na maging tiyak sa bawat hakbang na aming gagawin sa buhay na ito. Sa lahat ng bagay na aming iisipin, lahat ng bagay na aming gagawin o babalakin, Ama, tulungan mo po kami, Ama. Hayaan mo po, Ama, ng liwanag ng iyong mga salita ang siyang magbantad ng lahat ng mga bagay, Ama, upang malaman namin ang lubos mong ikalulugod, ang iyong sakdal na kalooban. Tulungan mo po kami, Ama, na tanggihan ang aming mga sariling kalooban, Ama, kundi ang iyong kalooban lamang ang masunod, Ama. Nagpapasalamat po kami, Ama, sapagkat nagtayo ka ng lingkod, Ama, sa dakong ito. Ang aming nakatatandang kapatid, Ama. Maging ang kanyang may bahay, Ama, ang aming mahal na kapatid na babae, Ama. They are setting us an example, O God. Nawa po, Ama, ay masundan ang mga hakbang na ito, Ama. Not by might nor by power, O God. Hallelujah. We have seen the sincerity of your servant, O God. And we know, God, hallelujah, na hindi ka magkukulang kailanman sa Kanya. At maging sa bawat bahagi ng iyong katawan. Ama, ang ilang mga nakapakinig, Ama, ng mga napagsaluang salita ngayon, Ama, na ngayon lamang nakadalo, Ama. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang bagay na maaaring makagulat sa iyo, Ama. There is no accident, no such accident, O God. Sapagkat nakita mo na ang lahat ng mga bagay. Sa pasimula pa lamang, Ama, nakita mo na ang kawakasan. Kaya po, Ama, ang lahat ay tinatagubili namin sa iyo. Ikaw po ang nagpapaunawa, ikaw po ang siyang kumakatagpo at naglalagay ng kagalakan. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang bawat isa, Ama. Patuloy niyo pong pagpalain, Ama, ang balit na kawan na ito, Ama. Patuloy niyo po kaming, Amang, bigyan ng kalakasan sa aming mga pananampalataya, na kami, Ama, ay maging handa sa bawat araw ng aming mga buhay, Ama. Ihandog namin ang lahat-lahat sa iyo, Ama. No reservation, O God. Hallelujah. At muli, Ama, kung paano sinabi ng iyong lingkod na, for me to live is Christ, and to die is gain. Ito po, Ama, maging puso ng bawat isa, Ama. Hallelujah. Naniniwala po kami, Ama, na ang lahat, Ama, ng iyong mga tinawag at pinili at hinirang, hanggat hindi natatapos ang iyong layunin, Ama, hindi sila magagalaw ng anuman. Sapagkat sila inilaan mo, Ama, sa iyong kaluwalhatian. At anong palad, Ama, ng isang mananampalataya ay magkaroon ng katiyakan, Ama, sa bagay na ito. Dalhin mo kami ang lahat, Ama, sa katiyakan. Opo, Ama. Na upang kami, Ama, sa bawat araw ng aming mga buhay ay hindi kami nagbabaka sakali. Ang kaaway kagaya ng liyong umuungal, Ama. Umiikot siya, Ama. Naghahanap ng paraan, Ama, para maibagsak ang confidence na ito, Ama. Naniniwala kami, Ama, na ang mga kasiyasayang ito na aming binasa sa buhay ng iyong lingkod na Propeta Elias ay isang paalala sa amin, Ama, upang patuloy namin itaas ang iyong mga salita. To hold up the bars, O God, na hindi kami malibang sa mga bagay ng mundong ito. Kundi lahat, Ama, ay maialay namin sa iyong paanan, Ama. Maraming salamat po, Ama, sa privilege, Ama, na makabahagi sa gawain ito. At ipatawad po, Ama, kung ako po man ay nakalampas ng mga ilang salita, Ama. Sa iyo po, ipinagkakatiwalaan lahat, sapagkat ikaw ay Diyos na nagtataglay ng habag at awa na palaging bago sa umaga. At ang iyong kagandahang loob ay sumasagana. Kaya po, Ama, that is our confidence, O God. And we give you all the praise and glory and honor, Ama. Hallelujah. Sa iyo lamang lahat, Ama, namin ibinabalik ang papurit, pagluwalhati at pagdakila at ang aming pagsamba sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God, habang naghahanda yung ating mga kapatid sa panghuling bahagi, yung sa ating closing song. Praise God. Ang ganda nung title ng message. What doest thou here, Elijah? Praise God. We all came here. Alam natin na pinunta natin ay purihin ng Diyos. At ang pinunta natin dito, patuloy na mag-aralan
ng salita ng Diyos at alam ko na tayong lahat ay maraming nakuha doon sa message. Praise God. At